Nakabantay raw ang PNP sa bilang ng mga pulis na sangkot sa human rights violations, lalo't ang naitalang datos sa unang 3 buwan ng 2017, halos kalahati po ng datos sa kabuuan ng 2016. Pero wala raw na itatala ang tanggapan ng mga kaso ng umano'y palit-ulo scheme. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, 56 nga na PNP personnel na ang sangkot sa mga kaso ng paglabag sa human rights mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Kalangan ng PNP Human Rights Affairs Office, mga kaso ito ng homicide, arbitrary detention at illegal arrest. Ayon kay HRAW Head Chief Superintendent Dennis Siervo, binabantayan daw nila ngayon na wag nang tumaas ang mga kasong ito. Ang 56 kasi na naitala ngayong first quarter ng 2017, higit kalahati na yan ng 105 o 105 na bilang ng mga pulis na nasangkot sa human rights cases sa kabuuan na nga ng 2016. Ayon kay Siervo, nag-iikot na sila sa buong bansa para magsagawa ng mga seminar tungkol sa mga karapatang pantao. Bukod dyan, mamamahagi daw sila ng mga pulyeto sa mga pulis na nagsasaad ng Miranda rights at anti-torture rights. Ito raw ay para masigurong tama ang proseso ng pag-aaresto ng mga pulis. Nakikipag-ugnayan daw sila ngayon sa Amnesty International Philippines at maging sa Commission on Human Rights. Natanong din nga si Siervo patungkol sa mga inilahad ni Vice President Lani Robredo na mga human rights violations sa mga pulis tulad ng palit-ulo scheme at paghahalugog sa mga bahay na walang search warrant. Ayon kay Siervo, wala pa man daw silang nare-record na ganitong mga kaso. Pero malinaw raw na human rights violations sa mga ito. Liban raw sa mga insidente na may continuing crime o in the commission of a crime, hindi raw basta-basta pwedeng mang-aresto ng tao. Nakikiusap ngayon nga si Siervo sa publiko na kung may mga insidente sila na sa tingin nila ay mga paglabag sa karapatang pantao ng mga pulis, i-report ito agad sa PNP. Connie? Maraming salamat sa Salima Refran.